Kamusta kayo? Ang lesson natin ngayon ay sa chemistry concerning with gas laws. So, gas laws. What are the gas laws? Gas laws are the set of laws and formulas that governs how gases should move. So, ang three gas laws natin ay Boyle's law, Charles law, saka Avogadro's law. So, ipapaliwanag natin isa-isa dito kung ano yung bawat isa na yan. So, what is Boyle's law? Boyle's law states that the volume of a given amount of gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. Ibig sabihin, mentras tumataas yung pressure, mas lumilit yung volume. So, isipin natin meron tayong isang cylinder. Lock siya, walang nakakatakas na hangin. Tapos, meron tayong lobo sa loob. Pagka dinagdagan nyo yung hangin sa labas nung lobo, sa loob ng cylinder, lilit yung lobo kasi nga, nape-pressure siya para mas lumiit. So, ganoon yung nangyari. Mentras mataas yung pressure, mas lumiliit yung volume. So, ang formula niya is initial volume times initial pressure is equals to final volume times final pressure. So, paano ba natin gagamitin to? So, halimbawa, ang hinahanap natin ay initial volume. Ito, initial volume. Ang gagawin natin, kukunin natin yung equal, yung kabaligtaran niya sa may kabila ng equal. Tapos, yung kasama niya, yung P1, ilalagay natin sa ilalim. Kaya, initial volume is equals to final volume times final pressure over initial pressure. So, paano pagka ang hinahanap naman natin ay P1. So, ganun din, kukunin natin yung kabila, which is V2 at saka P2. Tapos, yung kasama ng P1 is V1. So, V1 yung ilalagay natin sa baba. So, ganyan lang mag-translate ng formula. Paano pagka ang hinahanap naman ay V2? So, ang kukunin natin is yung kabila ng V2, which is V1 and P1. Ngayon, yung kasama ng V2 is P2. So, yun yung ilalagay natin sa ilalim. Ganun din naman pagka ang hinahanap natin ay P2. So, kukunin natin yung kabaligtaran niya, which is V1 and P1. Tapos, yung V2 kasama niya, yung V2 dito, ililipat natin siya sa ilalim. Ganun lang kadali. So, meron tayo example. A 1.8 liter container has gas pressure of 3.5 atmospheric pressure. If the volume is decreased to 1.3 liter, what will be the new pressure inside the container? So, una, ang first step is isusulat natin lahat ng nakuha natin. So, ang ating initial volume ay 1.8 liter. Tapos, meron siyang 3.5 atmospheric pressure. So, yun ang ating initial pressure. Tapos, nagbigay siya ng volume. Tapos, hinahanap niya ngayon yung final pressure, yung P2, which is wala dito sa given. So, para makompute natin siya, natatandaan nyo ba? P2 is equals to V1 P1 over V2. Tatandaan nyo lang lagi yung formula ng Boyle's law kasi inversely siya, kaya magkatabi yung dalawang 1 sa dalawang 2. So, V1 P1 is equals to V2 P2. So, again, isa-substitute na lang natin. So, V1 which is 1.8, P1 is 3.5. So, 1.8 times 3.5 is equals to 6.3. 6.3 liters atmospheric pressure. So, magkamukha siya, ika-cancel out na lang natin to, yung 2 liters. Ang matitira sa atin ay 4.85 ATM. So, 6.3 divided by 1.3 is equals to 4.85 ATM. Kasi kinancel na natin yung L sa baba, saka yung L sa taas. So, ito yung bagong pressure. 4.85 ATM. So, another law, Charles law. So, Charles law states that the volume of a given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature and constant pressure. So, ito naman is volume saka yung temperature. So, ang formula niya is, since directly siya at hindi inversely, yung kanina kasi inversely, ito naman directly. So, ang magiging magkatabi ngayon dito ay yung 1 and 2, saka yung 2 and 1. Sa kanina kasi 1 and 1, saka 2 and 2. Ito naman 1 and 2, saka 2 and 1. So, paano natin siya i-convert? Ganoon lang din sa kanina, so hindi natin uulitin. Magbigay tayo dito ng given problem. A 7-liter flexible container holds a gas at 250 Kelvin. Kelvin siya ay measurement ng temperature.
What will be the new volume if the temperature is increased to 400 Kelvin at constant pressure? So, binigay niya sa atin yung initial volume, which is 7 liters, saka yung initial temperature, which is the 250 Kelvin. Ang final pressure niya, ang kanyang final temperature ay 400 Kelvin. Ngayon, ang hinahanap ay yung final volume. So, ito yung formula natin. No? So, ang final volume is yung V2. So, kukunin natin yung V2 is equals to V1 times T2 over T1. So, ganoon din sa kanina. Kinuha natin yung kasama nung hinahanap. Tapos, nilagay natin sa may ilalim nung equal niya. Sa may katapat nila. Isa-substitute lang natin. So, V1 is 7 liters. Final temperature is 400 and the initial temperature is 250. So, 7 times 400 is 2,800. 2,800 divided by 250 is 11.2 liters. So, sa Avogadro's law naman tayo. Avogadro's law states that the volume of a gas at a given temperature and pressure is directly proportional. So, directly din to. Directly proportional to the number of moles contained in the volume. So, ang kanyang formula ay V1 over N1 equals V2 over N2. So, gano'n lang din. Since directly, magkatabi yung kanyang 1 and 2, saka yung 2 and 1. So, try natin sa may example. A 2.4 moles of gas occupy 60 liter at a certain temperature. What volume will 3.7 moles of gas occupy? So, ang ating formula ay hinahanap nila yung final volume. So, V2 is equals to eto, V1 times N2, tapos yung N1 is ilalagay sa ilalim. So, kaya naging ganito. Isa-substitute natin yung ano. So, since eto pa lang pala tayo, kukunin pa lang natin yung mga information na meron tayo. So, kukunin natin yung initial volume, initial number of moles, and final number of moles. So, ito ang ating initial number of moles, 2.4. Ang ating initial volume ay 60 liters. Tapos, ang mangyayari ngayon sa moles is magiging 3.7. Tapos, tinatanong nila yung final volume. So, i-apply lang natin sa formula. Isa-substitute natin. So, 60 times 3.7 is equals to 222 liters number of mole. Kakancel natin tong mole. So, 222 divided by 2.4 is equals to 92.5 liters. So, ganun lang. Tatandaan nyo lang siya lagi. Yung tatlong law na yan, lahat sila related sa volume. So, yung Boyle's law is related siya sa volume and pressure. Yung Charles law is volume and temperature. Yung Avogadro's law naman is volume and number of moles. Ngayon, meron tayong tinatawag na ideal gas law, which is i-explain ko on the next video. So, yung ideal gas law, basically, pinaghalo-halo lang yung tatlong gas law, yung Boyle's law, Charles law, and Avogadro's law. Tapos, maglalabas din ako ng bagong video na kung paano mag-convert ng isang unit to another. Kasi pagka ginagamit niyo yung ideal gas law, gagamit lang kayo ng pressure at atmospheric pressure. Gagamit lang kayo ng temperature at Kelvin. Gagamit lang kayo ng volume at liters. So, paano pagka ang halimbawa ang given sa pressure natin is kilopascal. So, dapat marunong tayo mag-convert nun into atmospheric pressure. So, yun lang.